Mabuti ang Diyos sa inyo. Kung sabihin niyo po sa inyo mga kapatid, mabuti ang Lord sa inyo. Welcome po muli sa ating gawain. Doon na welcome na tayo ni Pastor, na isang leader. At sa mga nasa online po, ay welcome po muli sa ating mga gawain na po. So, kamustahin niyo naman po yung inyong mga katabi. Kamustahin niyo naman yan. Parang tayo nagpapatuloy sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Tayo pinasa Genesis 15, Genesis 15, na kung saan ang tinatalakay natin, may isang Diyos na punong-puno ng pangako. Sabihin mo nga sa iyong katabi, may pangako ang Diyos sa buhay mo. Pagpatuloy. Keep moving forward. Sabihin niyo po sa inyong katabi, keep moving forward. Sa mga nasa online po, may pangako po ang Diyos sa ating lahat, sa bawat isa sa atin. Siguro very familiar na po itong mga talatang ito, itong mga kwentong ito. Si Abraham, tinawag ng Panginoon, pinakitaan ng Panginoon, nag-usap sila ng Panginoon. At gusto kong ma-realize natin na itong Genesis 15 ay hindi po patungkol kay Abraham, bagamat siya yung laging nababanggit sa kwento. Ito ay patungkol sa isang Diyos na buhay na nangangako sa isang tao. Kaya ito po yung ating pag-uusapan. Pero with that, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa oras at sa umagang ito. Totoong ikaw po ay punong-puno ng himala. Totoong ikaw ay punong-puno ng pagpapala. Ikaw po ay punong-puno, Panginoon, ng pag-asa na inilalaan niyo po sa bawat isa sa amin. Kaya nga po sa mga kapatid po namin na nanlulupay-pay, Panginoon, at napapanghinaan ng loob dahil sa iba't ibang kadahilanan. Nawa ang inyong mga salita ang aming maging kalakasan, Panginoon. Salamat sa pagsama niyo po sa amin sa umagang ito. Alam namin na ikaw ay nasa aming kalagitnaan, Panginoon. At batid niyo po ang puso ng bawat isa. Batid niyo po ang laman ng puso, Panginoon, na kung saan hayaan niyo po na ma-realign muli ang aming mga puso, ang aming pag-iisip, Panginoon, sa inyong mga salita. At dalangin ko po, Ama, maging mga kasama namin sa online, yung kasama namin dito, Panginoon, ay masabi talaga namin na ikaw ay mabuti sa aming mga buhay, Panginoon, pagkatapos ng gawain nito. Gabayan niyo po minsan pa ang inyong lingkod at ikaw po, Panginoon, ang patuloy na mapapurihan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, bago po tayo mag-aaral ng salita ng Panginoon, tatlong tanong ang ating titingnan. So, tanongin niyo po ang inyong katabi. Unang tanong, nino nga yan? Tanungin mo ang iyong katabi, nakakagawa ka na ba ng mga pangako? Tanungin mo kung nakagawa ka ng mga pangako. So, lahat siguro tayo, marami na tayong nagawang pangako. Siguro simula nung bata tayo, pangako natin mag-aaral tayo mabuti. Di ba? Yung iba naman, yung kapag nagpakasal, may mga pangako tayo sa ating mga asawa. At tandaan nyo sa mga may asawa po, tandaan nyo po ba yung inyong pangako pa yung vows nyo? In good times and bad times, So, lahat tayo nakagawa po ng pangako na, lalo na naalala ko lamang po yun dahil may nakita po akong isang larawang kahapon, from Mexico daw po, itong taong ito, kinasal daw po sa buhaya. Isang mayor sa Mexico, kinasal sa buhaya. Hindi ko lang alam kung paano sila nagpakakuan sa isa't isa. So, kung asawa niyo po'y buhaya, So, mahirap mga ako sa buhaya, asawa, Pangalawa, siguro ang tanong natin titingnan ay kung tayo guilty dito, nakagawa na tayo ng mga pangako. Siguro yung pangalawang tanong ay, natupad ba natin lahat ng ating mga pangako? Sige nga po, mag-reflect nga po tayo. Lahat ba ng binitawan nating mga pangako? Sabi ng Ecclesiastes 5 verse 5, ang yes ay yes, ang no ay no. So, lahat ba ng ating mga pangako ay nagawa na natin? So, siguro lahat din naman po tayo lahat tayo magsasabi ng, siguro, mas marami yung hindi natin nagawang pangako, mas marami yung hindi natin natupad, o yung iba naman ay nakagawa din, natupad din, pero merong hindi mga natupad. At ako din po ay guilty dyan. At yung pangatlong tanong na ating titingnan, ikaw ba mismo ay nakatanggap na ng sirang pangako? Pangako ko sa iyo, hindi kita iiwanan.
Kaya lang, nung nagka-problema, siya pa ang unang tumakbo, ano? So, lahat yan, ito yung mundong ginagalawan natin, ano po? Ito yung mundong kinabibilangan natin. Minsan, yung mga politikong nangako sa atin, di po ba? Yung mga taong inaasahan natin, minsan, dahil sa kanilang mga limitasyon, hindi nagagawa yung mga pangako. At ito yung ating titingnan mga kapatid, na sa kabila ng mundong, ganito yung mundong ginagalawan natin, may isang Diyos na tapat sa kanyang pangako. May isang Diyos na nagpapatunay at nagpapatibay ng pangako niya sa bawat araw. Sabi ko nga po last Sunday, kung titingnan lang natin kung titingnan lang natin yung Biblia natin, sabi ko no Sunday, merong 7,000 plus promises in the Bible. Imagine niyo po, 7,000 mahigit pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya, kaya itong ating pag-aaralan, mula Genesis hanggang Revelation, pinapatunayan ng Diyos lagi ang kanyang mga pangako. Sa Genesis 15, bago mag-15, nagkaroon ng Genesis 12 na kung saan nagkaroon ng senaryo. Ang sabi ni Yahweh sa verse 1 and 2, sabi po dito ay, sinabi ni Yahweh kay Abraham, Abraham pa po hindi pa Abraham. Sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan. Hindi po madali yun. Kasi kung titingnan niyo po yung background ni Abraham, mayaman po si Abraham hindi siya basta-basta simpleng tao. Sikat din siya kung pag-aaralan natin yung kanyang historical background. Pero sabi sa kanya ni Yahweh, lisanin mo ang inyong bayan. Parang tayo, nung umalis sa ating sariling bansa. Ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak. Parang OFW talaga tinutukoy dito. Ano po? At pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Given the fact na wala pa pong anak dito si Abraham at tumatanda na nga siya, pati yung kanyang asawa, wala silang anak. Pero may isang Diyos na nagsasabi sa kanya, sumunod ka sa akin, yung sa lugar na papupuntahin ko sa iyo, ituturo ko sa iyo, iwanan mo ang iyong tahanan, ang bayan, at gagawin kitang pararamihin ko ang iyong mga anak. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikay magiging pagpapala sa marami. Verse 3 ng chapter 12, ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Alam niyo po, napakagandang prinsipyo yan. Ano po? Pag ikaw pala nagbe-bless sa ibang tao, lalo kang ibe-bless ng Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Sabi niyo, ang sa iyo'y sumumpa, ikay lalong susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain po. So ito yung senaryo, ito yung pangako ng ni Yahweh kay Abraham. Sumunod ka sa akin, pagpapalain kita, pararamihin ko ang iyong mga anak. Lumipas ang mga chapter. Punta tayo sa Genesis 15. Ano ang nangyari? Genesis 15, ito po yung ating pinaka-MTM ngayong araw. 15 verse 1, pagkaraan ng lahat ng ito. So pagkalipas po ng chapter 12, 13, 14, medyo malalayo po ang pagitan nito, hindi po ito isang araw lang, ano po. Sabi ng verse 1, pagkalipas ng lahat ng ito, si Abraham ay nagkaroon ng isang pangitain. Sinabi sa kanya ni Yahweh, si Yahweh po ulit na nagsasalita, Abraham, huwag kang matakot. Ako ang iyong kalasag na mag-iingat sa iyo, bibigyan kita ng napakalaking gantimpala. So, ang ganda na naman ng pangako ni Yahweh. Ngunit tingnan niyo po ang verse 2. Sabi ng verse 2, nagsalita na si Abraham. Kasi sa 12, sabi ni Yahweh, pagpapalaan siya sa chapter 12. Ngayon dito sa Genesis 15 verse 2, parang hindi nakikita ni Abraham yung pangako ni Yahweh na pararamihin yung kanyang lahi. Kaya sabi, Panginoong Yahweh, ano pang kabuluhan? Ang sabi niya, ano pang kabuluhan ng gantimpala mo sa akin kung wala naman akong anak? Giving the benefit of the doubt, siguro parang sa time na to, nagdududa na si Abraham. Marahil sa time na to, nandulupay-pay na siya. Parang, tapat ba ikaw sa iyong pangako? Tapat ka ba sa iyong sinabi, Yahweh? Tapat ka ba sa iyong mga inutos sa akin? Bakit hanggang ngayon wala akong anak? Bakit hanggang ngayon hindi mo tinutupad? Sinabi mo pa, paparamihin mo ang aking lahi. Pero bakit hanggang ngayon wala? Siguro po marami po sa atin dito ang nasa season o nasa journey ng ating buhay na marami rin tayong tanong sa Panginoon.
na, Lord, sabi mo sa akin, iingatan mo ako, sabi mo sa akin, ganito ang mangyayari sa akin. Pero bakit hanggang ngayon walang nangyayari? Nagtitiwala naman ako sa iyo, nananalangin naman ako sa iyo, sumusunod naman ako sa iyo. Ba't parang walang nangyayari? Baka meron po sa ating, ang tanong sa ating mga puso, tapat ka pa ba sa iyong mga pangako? Tingnan po natin sa umagang ito. Paano natin pagkakatiwalaan ang mga pangako ng Diyos sa ating buhay sa panahon ng mga kawalan? Sa panahon ng mga karamdaman, sa panahon ng mga kalungkutan, sa panahon ng hindi natin alam, hindi tayo tiyak, sa panahon ng yung ilang kapatiran natin, walang trabaho, kasama ko, sa panahon na marami tayong mga problema pinagdadaanan, paano natin pagkakatiwalaan pa yung 7,000 pangako ng Diyos sa atin, sa ating mga buhay? Ano po? Tatlong bagay ang makikita ko natin. Una, cultivate the secret of the Lord's presence. Una ho ay pagyamanin ho natin yung sekreto kung sino yung Diyos na nangangako. Sa madaling salita, lalo po natin kilalanin ang Diyos na nangangako. Sa panahon ng kaguluhan, sa panahon ng mataas ang inflation, sa panahon ng mga kabiguan, siguro yun yung time na mas lalo natin kilalanin ang Diyos na nangangako sa atin. Ano po? Sabi ng verse 1 sa English Standard Version, sabi po dito, after these things, the word of the Lord came to Abram in a vision. Fear not, Abraham. Huwag kang matakot, Abraham. I am your shield. Your reward shall be very great. Sinasabi ni Yahweh, I am your shield. Ako si Yahweh. Ako yung nangangako. Hindi niya sinabing ang politika, hindi niya sinabi yung mga material na bagay, hindi niya sinabi yung mga trabaho. And again, mayaman si Abraham kung titingnan niyo ang history. Pero sinabi niya, I am, sa pronoun, ano po, parang kiniklaim talaga sa pag-aaral. I am. Sa verse 7, sabi pa po dito, on that day, the Lord made a covenant with Abraham saying, to your offspring, I give this land. So parang pinapakilala ni Yahweh kay Abraham, teka Abraham, ako yung nangangako sa iyo, magtiwala ka sa akin. Marahil yung pangako ng tao ay nag-failed. Marahil yung pangako ng mga politika ay nag-failed. Marahil ay yung pangako ng mga ibang tao ay nag-failed ng iyong kaibigan. Pero ako si Yahweh ang nangangako sa iyo. Sabi pa po ng next verse, I am the Lord who brought you out from Ur of the Chaldeans to give you this land to possess. I am. Alam niyo po, napakahalaga po ng salitang I am. Ano po? Pag sinabi ng I am, ito po ay tumatalakay kay Yahweh. At pag nababasa niyo po yung salitang I am sa Bible, ang ibig sabihin po na ay I am who I am. Na ang ibig sabihin, ako ang Diyos na hindi kumukupas, ako ang Diyos na hindi lumilipas, ako ang Panginoong Diyos na hindi paumpisa at katapusan. Ako ang Diyos, wala pa tayo sa mundong ito, nandiyan ang Diyos sa ating mga buhay. Wala pa tayo sa mundong ito, meron ng Diyos. Tayong mga tao lilipas. Tama po, ano? Tayo mawawala. Sabi nga sa pag-aaral, third generation lang tayo. Ibig sabihin, ikatatlong pag-alis natin sa mundong ito, ikatatlong generation, baka malilimutan na tayo. Unang pag-alis natin, next generation, maalala pa tayo. Pangalawang generation, maririnig pa yung iba't ibang kwento patungkol sa atin. Sabi, pagdating daw ng ikatlong generation, baka hindi na tayo makwento, hindi na tayo maalala. Pero yung pag nababasa mo natin sa Bible, yung salitang I am, kino-comfort po tayo ng salita ng Panginoon na kahit anong mangyari, meron tayong Diyos na matatakbuhan. Amen po ba? Meron tayong Diyos na nagpapalakas sa ating kalooban. Sa time na tayo nanghihina, sinasabi ng Panginoon, I am who I am. Sa panahon na tayo yung sasaktan, sinasabi ng Panginoon, I am who I am. Sa panahon ng kawalan, sinasabi po ng Panginoon sa ating lahat, I am who I am. Kaya nga tingnan natin, yung mga ilang pangalan ng Panginoon na tinutukoy. Pag nabanggit ko yung salitang Yahweh, ano po, it talks about Jehovah. At titingnan natin, marami po ito, titingnan lang natin yung tatlong Jehovah na pangalan ng ating Panginoon
na pwede nating i-take out ngayong umaga. Una, Jehovah Jireh, the Lord is my provider. Sabihin nyo nga po sa inyong katabi, the Lord is your provider. Lord is your provider. Ginagamit ng Lord yung ating mga trabaho. Amen po ba? Amen. Ginagamit ng Lord yung iba't ibang tao. Pero at the end of the day, the Lord is our provider. Siya ang nagpo-provide ng ating mga pangangailangan. In fact, ang sabi po ng Luke 12 verse 7, ang sabi po ay, maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat. Ito po yung MTM natin ng isang linggo. Kaya't huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. Alam niyo po sa pag-aaral, alam ko kung agree dito si Ninang Janet, ano po, yung buhok daw ay ito yung pinaka-minimal na use ng tao. Parang kaya naman mabuhay ng tao nang walang buhok. Ano? Pero ito yung may mahalaga din, pero minimal lang yung kanyang purpose, ano po. At parang sinasabi dito ng ating Panginoong Hesus, yun yung pinaka-minimal na parte ng iyong katawan, concern ako. How much more sa buong pangangailangan mo? Parang yun yung sinasabi ng Panginoong Hesus, yun yung pinakamaliit na detalye ng buhay mo, ay concern ako. Paano pa doon sa pinakakailangan mo? Ano? Kaya parang sinasabi niyang, I will provide, I am your Jehovah Jireh, and I will provide, the Lord is your provider. Nagamit ko na po itong kwentong ito, ano po. Pero gusto kong gamitin for the sake of my illustration, na meron pong isang bata, ano po, pumunta sa isang candy store. So parang lulu, ano po, pumunta sa isang lulu. At gusto niya ng mga candy. Gusto niya, mahilig siya sa candy. Pagdating niya doon sa isang store ng candy, sa paborito niya, hindi siya kumukuha. Nakatayo lang siya. At sinasabi ng kanyang magulang, anak, kumuha ka dyan, free taste yan. So, iniwanan ng magulang itong anak doon sa paborito niyang candy. Pagbalik ng magulang, hindi kumukuha yung kanyang anak. Nasabi ng kanyang magulang, anak, kumuha ka dyan, free taste yan. Libre yan. So, umikat ulit yung nanay o yung magulang. At pagbalik niya sa pangalawang pagkakataon, hindi na naman kumuha yung bata, wala siyang nakita. Sabi niya, anak, libre nga yan. Free taste nga yan. At alam niyo po, ang sabi sa kanya ng kanyang anak, Mami, hindi po ako kumukuha. Alam niyo po kung bakit? Nasabi ng magulang, bakit? Kasi po, kapag ako lang ang kumuha, kakunti ang makukuha ko. Kasi malit ang kanyang kamay eh. Inaantay ko po yung bantay para siya po ang kumuha at mas marami po yun. Mas marami po yung ibibigay niya kapag siya ang kumuha. Minsan no kasi, ito yung isang kwento pero magandang kwento na pwede nating mag-reflect. Minsan nakatingin tayo doon sa kaya nating ibigay, doon sa kaya nating i-provide. Pero nakakalimutan natin na mas malaki yung Diyos na kaya mag-provide sa ating mga pangangailangan. Mas malaki yung Diyos na, in fact, sabi nga niya, siya yung may-ari ng mundong ito. Siya yung malaking Diyos. At imagine niyo po, kung siya yung may hawak ng mundong ito, ang sarap kong i-claim ngayong umagang ito, the Lord is our provider. Siya yung magpo-provide ng ating pangangailangan. Pangalawa po, na Jehovah Jireh, the names of God, hindi lang siya Jehovah Jireh, siya din yung Jehovah Chidkenu. Sabihin niyo nga ang Chidkenu. The Lord is my righteousness. Ano po? Na ang ibig sabihin po na every time na haharap tayo sa Panginoon, hindi ko dahil sa ating mabubuting gawa, kundi meron pong Diyos na gumawa ng paraan para makaharap tayo sa ating Panginoon. Siya yung ating righteousness. Kaya nga tayo dito sa GC Dubai, sa Global Connection Dubai, hindi natin tinuturo ang relihiyon. Though mahalaga, kailangan. Pero mas concerned tayo sa relasyon natin sa Panginoon. Kasi bago tayo lumapit kay Jehovah Jireh, sa ating provider, dapat maayos po yung ating relasyon sa Kanya. At lahat po yun, credit, hindi po sa atin, hindi sa ating mabubuting gawa, kundi sa ating Panginoong Hesus lamang. Kaya sa umagang ito, napakahalaga kung linawin natin, tiyakin natin yung ating relasyon sa ating Panginoong Hesus. Siguro, every Christmas naririnig natin yung patungkol sa ginawa ng Panginoong Hesus.
yung sakripisyo niya. Pero anong kahulugan nun sa ating buhay? Ito ba'y nagmamanifest sa atin? Sabi ni Robert Murray McCheyne, you need the blood of Jesus as much now as it first. You never can stand before God in yourself. Never daw po. Hindi tayo makakaharap. Alam niyo po ba, maraming taong nagsasabi na kaya kong mabuhay kahit wala akong relasyon sa Panginoon. Pwede nilang sabihin yun. Pero alam niyo ba ang totoo mga kapatid? Pwede nilang sabihin yun, pero kahit kailan, hindi nila kayang mamatay na walang Kristo sa puso. Tayo din mga kapatid, hindi natin kayang mag-exit sa mundong ito na wala tayong Kristo sa puso. You must go again and again to be washed, even on your dying bed. You must hide under our Jehovah, our righteousness. You must also lean on Jesus. He alone can overcome the sin in you. Draw nearer and nearer to Him every day. Why? Because He is our Jehovah Tsidkenu. The Lord is our righteousness. And pangatlo, na ating pwedeng i-claim ngayong umagang ito, ang Lord ang nagpapagaling sa lahat ng karamdaman. Jehovah Rapha, the Lord who heals. Meron po ba kayong mga karamdaman? Ako, masakit yung ganito ko kahapon na basketball. Pero more than that, sa lahat po ng karamdaman, ang Lord po nagpapagaling. Ito man ay hindi lang po ito physical mga kapatid. Hindi lang ito spiritual, kundi kahit anumang, kahit relasyon, kayang-kayang pagalingin ng Panginoon yan. Emosyon, kayang-kayang pagalingin po ng ating Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Because the Lord, because He is our Jehovah Rapha, the Lord who heals, ang nagpapagaling yan po, ang nagpapagaling. Ginagamit ng Lord ng ibang tao, ang mga doktor, ang mga nurses, yan, si Nina Janet, yung mga kakilala nating mga nasa medical, ano, ginagamit sila. Pero ang Lord pa rin po ang nagpapagaling ano po. Kaya nga, paano natin pagkakatiwalaan yung 7,000 mahigit na pangako ng Diyos sa ating buhay? Una, kilalanin natin ang ating Panginoon. We need to cultivate the secret of the Lord's presence. Ano niyo po kami po mga nag-a-apply, lalo na po sa mga baguhan dito sa UAE. Ang lagi pong tanong sa amin ay may experience ka ba dito sa UAE? Ano? So, parang ang hirap pong pumasok sa isang kumpanya kapag wala kang experience. Pangalawa, pag wala kang backer, ano po? Pero salamat na lang sa Panginoon dahil siya yung backer natin lahat. Amen po ba? Siya yung ating sandigan. Kaya pwede natin pagkatiwalaan ng kanyang pangako. Una, kilalanin natin ang ating Panginoon. Kilalanin natin ng lubusan. Cultivate the secret of the Lord's presence. Pangalawa po na ating titingnan is to comprehend the significance of the Lord's promises. Kailangan nating alamin, unawain, next din na ngayon. Kailangan nating unawain, bakit ba nangangako ang Diyos sa ating mga buhay? Bakit ba marami siyang pangako sa iyo? Bakit kailangan nating unawain na bakit ba gagawa ng pangako ang Panginoon sa atin? Verse 18, tawid po tayo ng ilang verses. At ng araw na iyon, gumawa si Yahweh ng kasunduan nila ni Abraham. Hindi po si Abraham ang gumawa ng pangako. Hindi si Abraham, sabi nga po ng ESV version, on that day, the Lord made a covenant with Abraham. Ang ganda po ng pagkakatranslate. Hindi promise eh. Ang sabi, covenant, tipan sa Quezon ay katipan. Ano? Hindi ko lang sa Cavite. Yung boyfriend, girlfriend. Sa Quezon kasi, pag boyfriend o girlfriend, katipan ang tawag, malalim eh. So, katipanan. Dito, gumawa ang Lord ng covenant. Ibig sabihin, hindi ito mababago, hindi ito masisira, dahil ang Diyos ang nangangako kay Abraham. Ngayon, tingnan natin. Ano yung purpose ng pangako ng Diyos sa ating mga buhay? Una po makikita natin is for us to listen carefully. Kaya nangangako ang Diyos sa atin upang tayo'y makinig ng tama. Napakaingay na po ng mundong ito. Napakaingay ng social media. Napakaingay ng ating mga trabaho, ng ating mga problema. Pero nagbibigay ang pangako sa atin for us to listen carefully. Balikan natin ang verse 1. Ang sabi po dito, pagkaraan ng lahat ng ito, si Abraham ay nagkaroon ng isang pangitain. Sinabi sa kanya ni Yahweh.
And again, hindi politiko ang nagsasalita dito. Hindi ibang tao ang nagsasalita dito. Ang sabi po dito, si Yahweh ang nagsasalita. Kaya nga laging tanungan natin sa bawat isa sa atin, ano ang pinapagawa ng Lord sa buhay mo? Mahirap kasi yung pinapagawa ng church sa inyo eh. Mahirap yung pinapagawa ng ibang tao. Dapat ang tanong, ano ang pinapagawa ng Lord sa buhay mo? Ano ang sinasabi ng Lord sa buhay mo? Siguro ang magandang tanong pa rin ay nakikinig ka pa ba sa Diyos? May time ka pa bang makinig sa Diyos sa buhay mo? Ano po? Kaya nga, una, ang purpose ng ating Panginoon para magbigay ng pangako for us to listen carefully. Ano po? Pangalawa, ang purpose ng kanyang pangako is for us to obey consistently. Para tayo sumunod ng tuloy-tuloy. Hindi kapag maganda lang ang nangyayari, hindi kapag pabor lang ang nangyayari, kapag okay lang mangyari, tsaka lang tayo susunod, hindi. Ang purpose ng pangako ng Panginoon, in good times and bad times, pabor man o hindi, sa Kanya lamang tayo susunod, consistently. Verse 5, tingnan niyo po, dinala siya ni Yahweh sa labas at sinabi sa kanya, tumingin ka sa langit, masdan mo ang mga bituin, mabibilang mo ba yan, ganyang karami ang magiging lahi mo. Dinala siya ni Yahweh sa labas. Ibig sabihin, sumunod siya. Ano po? Sumunod si Abram. Alam niyo po mga kapatid, ang ating pagsunod sa Panginoon ay lagi naman po namin sinasabi sa inyo, ito po hindi mawawala ng kabuluhan. Yes, marahil ay makukompare natin ang ibang church sa church natin, itong setup natin sa ibang church, pero alam niyo po mga kapatid, lahat po yan isusulit natin sa ating Panginoon. Darating yung panahon, haharap tayo sa Panginoong Jesus, tatanungin tayo, lahat po ng ating ginawa sa mundong ito ay isusulit natin sa Panginoon. Kaya nga, habang tayo nabubuhay sa mundong ito, sumunod na tayo sa Kanya. Ano po? Consistently. Hindi man natin naunawaan ng maraming bagay, hindi man pabor sa atin ng maraming bagay, pero magtitiwala tayo sa ating Panginoon. Susunod, sabi nga dito, lagi ko na akong ginagamit itong quotation na to, pero gusto ko ulit sabihin. Basahin nga po natin na sabay-sabay, 1, 2, 3, go. You may not always understand why God allows certain things to happen, but you can be certain that God is not making any mistakes. Amen po ba mga kapatid? Basahin pa po natin. Laksan niyo po para marinig ng inyong katabi. 1, 2, 3, go. You may not always understand why God allows certain things to happen, but you can be certain that God is not making any mistakes. Hindi aksidente na nandito tayo sa UAE. Walang aksidente sa Panginoon. Lahat pinapahintulutan niya. Marahil tayo bilang mga tao sa ating mga limitasyon, may mga tanong tayo. Pero may Diyos na punong-puno ng sovereignty. Ano po? At lahat po yan ay pinapahintulutan ng ating Panginoon. Kaya nga, ano ang purpose ng pangako ng Panginoon? For us to listen carefully, for us to obey consistently, at pangatlo po ay for us to believe completely. Ang pangako ng Panginoon, ang kadahilanan ng kanyang mga pangako ay para hindi po tayo manangan sa ating sariling lakas, para hindi po tayo manangan sa ating mga trabaho. Mahalaga po yan, maganda po yan. Pero dapat ay ang ating pagtitiwala ay sa ating Panginoon. Amen po ba? Madaling pagkatiwalaan, pag alam natin ang magiging resulta, paano pag hindi natin nakikita ang resulta? Ano po? Tanong ko po sa inyo mga kapatid, bakit ka umuupo dyan sa upuan na yan? Bakit ka umuupo? Alam mo bang, kasi alam mong kaya ka ng upuan na yan, ano? Hindi ka naman uupo sa isang upuan na alam mong hindi kaya yung bigat mo, no? Umupo tayo kasi nagtitiwala tayo na kaya tayo ng upuan. Ganyan din po ang buhay natin sa ating Panginoon. Ano po? Nagtitiwala tayo sa Kanya. Tingnan niyo po ang verse 6, Abraham ay sumampalataya kay Yahweh. Alam niyo po, sabi ng mga pag-aaral ng mga komentarista, ito daw pong senaryo na to ay umaga nangyari. So kung titingnan daw po natin talaga, nung sinabi sa verse 5 na tumingin ka sa mga bituin, sabi po ng pag-aaral, wala pa talagang bituin, no? Kasi umaga eh. Hindi mo naman nakikita ang stars pag sa umaga eh. Pero nung sinabi daw po ni Abraham, tingnan mo yan. Sinabi ni Yahweh, tingnan mo yung mga bituin.
Kasi ang dami na magiging. Yun daw po ay act of faith ni Abraham. Kaya sa verse 6, ang sabi, hindi man niya nakikita yung mga bagay na yon, si Abraham ay sumampalataya kay Yahweh. Mga kapatid ko sa Panginoon, ang pinakamahalagang pagtitiwala na pwede natin gawin sa mundong ito ay pagkatiwala natin yung ating buhay sa Panginoon. At pag sinabi pong pagtiwala, ay yung hindi na po tayo nabubuhay sa ating mga sarili. Nagbubuhay na po tayo sa ating Panginoon. Hindi natin tiyak ang bukas. Ano po? Yung June, mangyayari ng June, hindi natin tiyak. Mangyayari next month. Sa mga darating na panahon, hindi tayo tiyak. Pero sabi po dito, ay sabi po ng quotation ay God does not only knows your future. Hindi lang daw po alam ng Diyos yung mangyayari sa June. Hindi lang daw po alam ng Diyos yung mangyayari sa atin next year. Pero ano po ang sabi? But He also holds it. Hawak po ng Diyos ang ating mga bukas. Ano po? Kaya tayo nananampalataya sa Kanya. Ano po? Yung ating pagtitiwala, yung ating paglapit sa Kanya, ano po? Sa Kanya tayo magtitiwala. Dahil hindi niya lang hawak ang bukas natin. Hindi niya lang alam yung bukas natin, kundi siya rin yung may hawak ng ating mga bukasan po. Ulitin ko po, hindi tiyak ang bukas, pero tayo nagtitiwala, hindi sa bukas, kundi sa Diyos na may hawak ng ating mga bukas. At pangatlo po at panguli, pangalawa po, comprehend. Unawain natin yung purpose ng mga pangako ng Panginoon at pangatlo at panguli. I-captivate po natin na within sa pangako ng ating Panginoon ay pwede nating maranasan yung kanyang kapayapaan. Kagaya ng prayer ng ating pastor kanina. Sa mga pangako ng Panginoon, laging may kapayapaan. Alam niyo po, ito po maganda sa ating Panginoon. Lagi niya tayong inaanyayahan. Lumapit kayo sa akin, come. Kung kayo nasasaktan, come. Kung kayo nahihirapan, lumapit kayo sa akin, why? Kasi sabi ng Panginoon, and I will give you rest. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Alam natin ang istorya. Kung ating babasahin, verse 18 hanggang 21, on that day, the Lord made a covenant with Abraham, say, to your offspring, I will give this land from the river of Egypt to the great river, the river Euphrates. 19 to 21, alam na naman po natin ang kwento ano po, at sa mga susunod pang chapter kung ating babantayan itong buhay ni Abraham. Lahat nangyari, lahat ng pangako ng Diyos ay nangyari. In fact, tayo ngay resulta din ng pangako ng Diyos kay Abraham. Ano po? Na ibig sabihin, generation to generation, lumipas man ang maraming tao, lumipas man ang iba't ibang panahon, lumipas man ang iba't ibang pagkakataon, may isang Diyos na nananatiling tapat sa kanyang mga pangako. May isang Diyos na nagpapaalala sa ating lahat, anak, kahit anong ingay ng mundong ito, meron akong pangako sa iyo. At hindi yung kukupas, at hindi yun lilipas. Sabi ni Thomas Watson, if God be our God, He will give us peace in trouble. When there is a storm without, He will make peace within. The world can create trouble and peace. Ang mundo daw po ito yung magkukos, pwedeng gumawa ng iba't ibang kaguluhan, pwede daw po itong gumawa ng iba't ibang senaryo. Pero sabi po dito, but God can create peace in trouble. Ang Diyos, kayang-kaya niya gumawa sa kahit anong kaguluhan, kaya niya gumawa ng kapayapaan sa ating mga buhay. In fact, kung babalikan natin ang story ng Christmas, isa ito sa pangako ng mga anghel. Ito yung sinabi ng mga anghel, Luke 2:14, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa ay, ano daw po? Kapayapaan saan? Sa mga taong kinalulugdan niya. Alam niyo po, parang sinasabi ng salita ng Panginoon, pwede nating maranasan ang totoong kapayapaan. Wala ho sa mundong ito. Temporary lamang po sa mundong ito. Sa ating mga nakikita, temporary lamang. Pero yung totoong kapayapaan ay pwede nating maranasan sa ating Panginoon Jesus. At sabi din po ng Colossians 3 verse 15, and let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body, and be thankful. And let the peace of Christ. Dito na po ako magtatapos sa three types of God's peace. Una,
Yung ano yung kapayapaan na binibigay sa atin ng ating Panginoon? Una, yung spiritual peace. Sabi ko po, lagi niyo po naririnig sa akin ito, na since pinanganak tayo sa mundong ito, lahat po tayo ay papunta ng impyerno. Kasi tayo po'y makasalanan, hindi po natin kayang iligtas ang ating sarili. Anong ginawa ng Panginoong Sus? Pumunta siya sa mundong ito. Kaya nga hindi mo pwedeng sabihin, relihiyon ang makakapagligtas sa atin. Kasi kung relihiyon ang makakapagligtas sa atin, sana relihiyon na lang yung pinako sa krus. Kung mabubuting gawa ang makakapagligtas sa atin, bakit pa pupunta ang Panginoong Sus? Kaya naman pala natin iligtas ang ating sarili sa mabuting gawa. Hindi po ba ang katotohanan ay hindi natin kayang iligtas ang ating sarili? Kaaway tayo ng Panginoon nung dumating tayo sa mundong ito. Yun ang sabi ni Paul. Pero dahil sa habag, awa at biyaya ng Panginoon, nagsakripisyo siya. At nag-alay siya ng kaligtasan sa bawat isa sa atin. At inaalay niya yung kanyang buhay sa iyo at sa akin upang magkaroon tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid ko sa GC Dubai, sa mga nasa online, tiyakin po natin na meron tayong spiritual peace, na meron tayong relasyon sa ating Panginoon. Tiyakin mo natin yan. Kasi hindi tayo tiyak sa bukas. Sabi ko nga po sa inyo, marahil ay hindi din natin alam kung hanggang kailan tayo sa mundong ito. Kaya napakahalaga po na sa bawat araw, tiyakin po natin yung ating spiritual na pag-aayos sa ating Panginoon. Peace with God. Pangalawa, na kapayapaan na inaalay ng Panginoon sa atin ay yung relational peace, yung peace with others. Ano po? Yung bang pakikipag-ayos sa ibang tao. Kaya nga tayong mga Kristiyano, tayo ang maunawain. Ano po? Yung mga taong nagkasala sa atin, patawarin na natin. Sabihin nyo nga sa inyong katabi, patawarin mo na. Kung sino man yan, patawarin mo na. Ano, ganyan, ganyan yan. Hindi. Naunawaan mo natin yung dahil naunawaan natin, tayo hindi karapat-dapat, pinatawad tayo ng Panginoon, tayo, kaya natin i-extend yung pagpapatawad sa ibang tao, di po ba? Dahil yun sa biyaya ng Panginoon Jesus. At pangatlo po, ay yung emotional peace, ano po, peace within ourselves. Na kung saan ay kapayapaan, alam niyo po, ito yung pinakamahalaga sa mundong ito. Marami pong mayayaman na tao na walang peace sa puso. Ano po, at ito po'y priceless. Hindi kayang bayaran itong kapayapaan. Kaya nga po, kung ating titingnan, we need to cultivate the sense of the Lord's peace. Ano po? The Lord's peace. Gusto ko pong, pwede ba nating awitin yung, ano pas, yung dakilang katapatan? So, habang ipi-play po ni Pastor yung kantang yun, sa mga nasa online po nakasama natin, ano po. Siguro magandang paalala po sa ating lahat, ano po, na meron tayong Diyos na tapat sa kanyang pangako. Meron po ba sa ating kalagitnaan na maraming katanungan? Meron po ba sa ating kalagitnaan ngayon na nagdududa, nananamig sa pananampalataya? Pwede po ba nating tayo tumungo, tayo po ay manalangin saglit habang tayo nagre-reflect sa salita ng ating Panginoon? Magkaroon po tayo ng personal na panalangin sa Panginoon. Una, kung meron po sa kalagitnaan natin na hindi pa po maayos ang relasyon sa Panginoon, inaanyayahan kita, kung hindi mo pa tiyak ang iyong buhay na walang hanggan, inaanyayahan kita sa isang maikling panalangin. Sabihin mo na ganito, Panginoong Jesus, salamat po sa pagmamahal niyo sa akin. Hindi po ako karapat-dapat, pero salamat po dahil iniibig niyo po ako. Sa oras at sa araw na to, kinikilala po kita at ako po'y nananampalataya sa iyo bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Patawarin niyo po ang aking mga kasalanan. Pumasok ka sa aking puso. At maraming salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan na binibigay niyo po sa amin. Kung sa ating kalagitnaan ngayon ay may nanlalamig po sa pananampalataya, itong mga nakalipas na buwan, nakalipas na araw, sa mga kasama po natin sa online, ni-encourage ko po ang bawat isa sa atin. Pwede po ba tayong humingi ng tawad sa Panginoon?
Kung sa mga sandaling ito, parang meron po sa atin na nagsasabi, Lord, pagod na po akong magtiwala sa iyo. Pwede po bang humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon? At sa oras at sa araw na to, sa ating pong kalagitnaan, kasama ang kapatiran sa Zoom, pwede bang i-commit muli natin ang ating mga puso sa Panginoon? Lord, gusto kitang kilalanin pa. Lord, gusto kong punawain yung kadahilanan ng iyong mga pangako sa akin. At Lord, gusto kong maranasan yung inyong kapayapaan na inaalay sa akin. Panginoon, maraming salamat po sa oras at sa araw nito. Marahil sa aming mga limitasyon, kami po'y laging bumabagsak sa pagtitiwala, Panginoon, sa inyo. Marahil ay mas maraming beses kami nagtitiwala sa aming mga sarili. Marahil ay mas maraming beses kami nagtitiwala sa aming mga material na bagay. Marahil ay mas maraming beses kami nagtitiwala sa aming mga trabaho, Panginoon. And with that, nais po namin humingi ng patawad, Panginoon. Kung minsan ang concern namin ay yung mga temporary things, Panginoon. Lord, patawarin niyo po kami. Patawarin niyo po kami kung nalilimutan namin na mayroon kayong pangako sa amin, Panginoon. At patawarin niyo po kami kung kami ay nadadala ng ingay ng mundong ito. At sa oras at sa araw na ito, Panginoon, muli namin kiniklaim, muli namin dinideclare sa aming mga puso, Panginoon, na kami sa inyo lamang sasampalataya, Panginoon. Na kami sa inyo lamang maniniwala. At alam namin, Panginoon, na ikaw ay tapat sa iyong pangako at dakila ang iyong katapat. Tayo po lahat ay tumayo at awitin po natin itong kantang ito. Awitin po natin ito bilang isang panalangin, pag-asa sa Panginoon at pagtitiwala sa ating Panginoon. Sabi ko sa kanta, sa bawat bigati, laging may tagumpayan na po. Yan kay buti ng ating Panginoon. Tatapat sa habang panahon, Sa kabila ng ating pagkukulang, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. katulad ng pagsinag ng ginawa. Katulad ng pagsinag ng itong araw, patuloy siyang nagbibigay ng kaya sa puso ko't damdamin, katapatan ay aking pupurihin. Nakita ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y maggulang man, Mundo'y Maaasahan kang lagi. Maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. kaya o Diyos, Kaya, O Diyos, ika'y aking purihin. Sa buong mundo'y aking sama-sama po natin sabihin, dakila ang iyong katapatan, dakila ang iyong katapatan. Pag-ibig mo walang hanggan.
Mundo'y magulaw man, maasahan lang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Sama-sama po natin i-declare ang kadakilaan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Sabihin po natin, Dakila ka, O Diyos, sa habang Panginoon, sa ating mga kailangan, sa panahon ng kawalan, Panginoon, dakila po ang iyong katapatan sa aming mga buhay. Sa bawat journey, sa bawat season, Panginoon, ikaw ay nagpapili. tagumpay man